Hi, good morning everyone. Our devotions and topic for today is from the book of John chapter 15 verse 1 to 10. Babasahin po natin yung mga ilang verse lang dahil mahaba po ito. Sabi dito, I am the true vine and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does not bear fruit, he prunes so that it will be even more fruitful. You are already clean because the word I have spoken to you. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. So, sabi niya, siya ang tunay na, dito nilalarawan ng Diyos na ang mga disciple niya na siya yung puno at yung disciple yung bunga. Kung ano yung puno, siya yung bunga. Hindi naman pwedeng yung grapes mamumunga ng mangga. Kaya dito sinasabi niya, kung totoong followers ko kayo, mamumunga kayo katulad ng sa puno na pinagmulan nyo. So, dito, inilalarawan dito yung pagkakaroon ng empowering the Holy Spirit. Kung ano yung connection natin sa Diyos. Kasi kung gaano iniibig ng Ama ang anak, parehas ng, kasi di ba ang Diyos, kung gaano niya kamahal si Jesus Christ, ganun din yung pagmamahal ni Jesus Christ sa atin. So, maging followers tayo at manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos na we remain to the Lamb of God. Magkaroon tayo ng bunga. Kasi bawat Kristiyano, hindi yun mamumunga or yung connection natin sa Diyos ay kung ano yung kung totoong tagasunod tayo ng Diyos, kung ano yung nakikita at nakikilala natin ang Diyos, ganun din tayo. Kung apart tayo from God, walang kabuluhan ang buhay natin. Kasi kung ano nga yung bunga na connected doon sa tayo yung sanga. Sabi nga dyan, I am the true vine. Tayo yung branch. So, ang branch kailangang mamunga. Yung bunga, kailangan connected sa puno. Kung ano yung puno, siya din yung bunga. So, bilang Kristiyano, kung talagang ang bunga ka ng Diyos, followers ka ng Diyos, meron kang connection at So, ang relasyon natin sa Diyos ay sanga at tayo ay kumbaga siya ang puno, tayo ang sanga. Kailangan tayo magkaroon ng connection. Kasi mababali lang yung sanga na yon, matutuyo lang, itatapon. Kung hindi tayo mananatili sa kanya. Na useless tayo kapag wala tayong kumbaga hindi tayo connected kay God. Kung ano yung pagmamahal ng Diyos, kung paano minamahal tayo ng Diyos, ganun yung pagmamahal dapat na i-share natin. So, manatili tayo sa Diyos, manatili tayo sa pagmamahal niya, katulad ng Ama na minamahal ang Diyos natin. So, napakagandang talatang to na kung paanong iniibig ng Ama ang anak niya si Jesus Christ. Ganun din ang pagmamahal ng Diyos sa atin. So, mahal tayo ng Diyos, manatili tayo sa pag-ibig niya. At paano tayo manatili sa pag-ibig ng Diyos? Kung tinutupad natin yung mga utos niya, kung paano tinutupad niya rin yung
pagmamahal niya sa atin. So, sinasabi ni Jesus Christ sa kanyang mga disipulo dito sa verse na ito na sobrang importante kay Jesus Christ na ito yung sa mga pinag-uusapan niya at sa kanyang mga disipulo. So, Jesus is the true vine. Siyang pinakapuno. Wala tayong kwenta kung hindi tayo connected sa Diyos. Yun ang sanga dapat connected sa puno. Kasi kung hindi na connected, useless. Hindi tayo worthy. Hindi na tayo mamumunga. So, sa mga talatang ito, makikita natin na imposible kang mamunga kapag hindi tayo connected sa Diyos. Kasi ang bunga mo dapat, katulad ni Jesus Christ. Kung followers ka ni Jesus Christ, yung bunga natin, kailangan, kung sino si Jesus, dapat maging ganun din tayo. At yung mga magiging bunga natin, katulad din kay Jesus. Kung i-apply natin to sa mga disciple natin, pag-lead ng tao sa patungo sa Panginoong Jesucristo, kung ano si Jesus, ganun din tayo. Kasi kung ano yung puno, siya yung bunga. Tayo yung sanga, dapat yung prutas natin, ganun din. Kung hindi tayo connected sa Diyos, imposible tayo mamunga. Kaya, sabi sa talatang ito, we're nothing. Ang sinasabi sa verse na to, kung we will remain by Him, mamumunga tayo ng sagana kung mananatili tayo sa puno kay Jesus. At kung apart tayo sa Kanya, hindi tayo makabuluhan. Kung hiwalay tayo, wala tayong magagawa. Wala tayong bunga. At dapat manatili tayo. At manatili tayo na nagbubunga ng sagana.